Hello mga ka-viewers, kamusta po kayo? Ngayon ay nagbabalik po ako para update po kayo sa another vlog. For today's video, nandito po tayo sa client natin from Pangasinan. So, dati po na-ocular na po natin itong bahay and syempre nakapag-house tour na din po tayo. So, ngayon po ay magkakaroon lang po tayo na update. So, gaya po niyan, ongoing po yung aming paglalagay po ng kurtina. So, sa end po ng video na ito or ng vlog, ipapakita ko po sa inyo yung nilagay natin para kung interesado po kayo magpalagay sa akin, ayan, maipakita ko po sa inyo yung pinagawa po ng client. And syempre, magkakaroon lang po tayo ng tour din dito sa bahay po ulit para ma-update po kayo kung ano po yung mga pina-improve po sa bahay ng client. So, hindi ko na rin po papahabain pa ang ating intro. Tara, mag-turn na muna po tayo sa labas. So, let's go. Last punta po natin mga ka-viewers, madamo pa po dito. And still po, ayan, pinalinis na po yan ng owner. Tapos po, syempre, may mga papa-improve pa rin siya dyan. Kung tatanungin nyo naman po ako sa laki po na itong modern bungalow house, ito po ay 295 square meters po ang floor area. Para po sa modern bungalow house po na ito po ay high ceiling mga ka-viewers. And tingnan nyo naman po, ang ganda po ng ginamit na roof dyan. Para po silang hagdan-hagdang palayan, ganon. Anyway po mga ka-viewers, ito po ay meron dalawang terrace po sa front po ng bahay. And syempre ito po ay elevated po. Kasi alam niyo naman, climate change. So mas better pa na paggawa kayo ng bahay is mataas-taas na po. So dito mga ka-viewers, syempre choco brown po ang gutter niya. Natinerno po sa kulay ng roof. And meron na rin po itong mga built-in CCTV to add security po sa house po nila. So padaanan ko na lang po ha. Kasi nakapag-turn na po tayo dito. Sa mga hindi pa po nakapanood, update lang talaga. So ito, nakikita niyo po ito. May tubular po dito sa front ng house. And meron din itong purpose. Napansin ko po, yung mga, ano po ng aircon nila. Yan, dyan po nilagay. And in fairness po good idea para hindi po eyesore. Since nasa front po ng bahay po nilagay itong mga to, nilagyan po nila tubular. Kaya hindi po visible. Galing, no? So ito, meron siyang big windows po dito. Sliding door. And meron dito plant box na soon lalagyan pa po ng halaman. And magic mga ka-viewers, nagkaroon na po ng bonggabilya sa front ng house. So ito po naman yung isang terrace po nila dito. Bali, ang access po nito is papunta po ito sa living area. Then ang details po na kanyang terrace is ang ganda po. Meron siyang gantong canopy na not sure kung anong tawag po sa ganyang design, pero nakaganda po ng ganda sa bahay. So syempre ang kanya pong railings dito is mga tubular po yan. And syempre po, meron siya ditong huge na sliding door. So para po sa tiles niyan is cement look po, matte finish. And dito po sa kanilang ceiling, meron pa po mga ilalagay pa dyan na ilaw. And para naman po sa naghahanap sa main door, dito po yan located sa gilid po ng bahay. And ito po talaga, napakaganda po ng gilid po ng house. Kasi meron siya ditong two-door po na door. Na butterfly po ang design pag inopen syempre. And meron po mga fixed window yan na reflective. And another fixed window po sa taas po ng door. So ang purpose po niyan syempre, para po may papasok na sunlight sa loob po ng kanilang house. So ito po, kung napapansin nyo po, wala mga tiles sa ilalim. Kasi po ang owner soon, papatambakan pa po ito at ipapalandscape pa nila yan. Then ito po mga ka-viewers, ay same po ng tiles na ginamit doon sa kanilang terrace. So nakakaganda no, pag meron po mga palmera sa gilid po ng door ninyo. Lakas po makasosyal. Tapos ito po yung ceiling nila. And talaga itong tubular, hindi lang siya pang indoor, perfect din talaga siya pang outdoor. Na black coated po na paint ang nilagay. Para naman po sa outdoor ceiling, ito po ay PVC panel po na wood look. And yung nakikita niyo pong black, ang purpose po niya, syempre, yung init po na maiipon sa loob po ng bubong or na ceiling, dyan po lalabas, exhaust. Ito naman po yung likod ng house, so meron din ditong lanay going sa dining area. And syempre po, meron din dito exit door papunta sa main kitchen po ng client o ng owner. Yan ang ganda po ng corner po dito ng client to. So,
Talagang nakakaganda po pag po meron mga halaman yung bahay. Alam niyo po ba yung mga bonggabilya na ganito? Para po sa mga OFW natin viewers, usually po nagkakahalaga po ng 3,500 pataas po. Depende po sa klase ng pagkabonggabilya po yung presyuhan. Hello mga ka-house tour. So, tuloy kayo sa bahay ko. Joke lang po, no? So, ngayon po ipapakita ko sa inyo yung naging finished product at itsura po ng loob ngayon ng bahay po ng client. So, tara po, dito muna tayo sa foyer po nila. Ito po yung itsura ng foyer ng client. Ayan. So, dito po, yung back view po ng door niya. Tapos, meron po ditong fluted panels po. Diba, napakaganda po. Tapos, sa center, syempre, ang lakas maka-hotel po ng vibes. Meron pong table dyan na meron pong artificial plant po. Ang ganda, no? And gusto ko din yung center lights niya. Then, ito naman po yung other side po ng foyer. Naglagay po tayo dito ng blinds. So, meron siyang corner window and syempre, meron pong fixed window dito. Dito naman po tayo sa living area po ng client. So, ito po yung nilagay natin na cortina. So, sa totoo lang po, kung napanood nyo po yung ocular natin dito, ito pong sliding door nga ay napakalaki po talaga nito. Kung mapapansin nyo po, marami-rami pong fabric ang ginamit po natin dito. And upon checking naman po, nung kinontak po tayo ng client, ayun po, proven and tested naman po na original talaga po yung mga fabric po na ginamit natin, which is made from Korea po yung fabric natin na yan. Ayun, and ayan po, pakita ko na lang po sa inyo yung living area po nila. Dito po mga ka-viewers sa living area po ng client, meron pa po dito mga gagawin gaya po niyan, yung TV po niya na napakalaki po, lalagyan pa yan na accent wall or accent po na background para maganda po at mabuhay po yung background po ng TV niya. And ito po, alam niyo nakakatuwa po itong sofa po ng client ito or accent chair. Galing pa po ito ng US, in-import pa po. And pag ginanyan niyo po siya, oh, automatic nagre-recline siya. And very comfy, ha? Ayan po, oh. Tama ba? Ayan, ganyan. So, may ganito pala siya, no? Mukha lang siya accent chair pero nagiging recliner. Ito po, gawa po ito sa Isabela, itong mirror na ito. Kung type niyo po yan, sige, alamin ko po kung saan po yan in order ng client. And ito naman po mga ka-viewers, yung accent wall niya po dito. Dati po, hindi po talaga ito yung original. So, pinapalit po ng client. Kaya, which is mas better naman po kasi mas buhay po yung itsura po ng accent wall niya dito. So, fluted panels pa din po yan. Yung center lights naman po para sa living area at ibang part po ng bahay. Gusto po kasi ng client, siya po yung bibili dito actual. Kaya yun, soon po lalagyan pa po yan ng center lights. Ito na po yung finished product natin sa kanilang dining area. So mga ka-viewers, nung nag-tour tayo sa bahay po na ito, syempre wala pa po silang dining set. Pero ngayon, meron na po sila. Alam niyo po, itong dining set nila is galing po ng Isabela. Ayan. Ang ganda po ng dining chair nila. Oh. Ang ganda po ng pagka-tufted niya. Ayan. And syempre, yung napili po ng client is still almond tan. Same color po sa living area. So talagang ina-assure po namin na pulido po yung pagkakagawa at maayos po. Ayan po talaga yung gusto ko pong ipakita sa ating po mga ginagawa po. Ito naman po yung angulo dito sa other side po ng dining area. So, yung main kitchen po ng client is tapos na rin at meron na rin po mga kitchen appliances yan. Dito po mga ka-viewers sa kanilang kitchen area, meron po ditong huge na island bar and syempre mga pendant light po. Ayan, tingnan niyo po yung pendant light. Napakaganda po ng pagkaka-setup nila. Minimalist na po. Ito daw po ay nabili sa ilaw at iba pa. And ito pong island bar nila is quartz na po yung pinaka-top niyan. And syempre, meron pong laminated board po sa front. So yung bar stool po, namimili pa po yung owner ko ano po yung magandang ilagay. Dito naman po mga ka-viewers sa kanilang mga kitchen cabinet, naka-modular po yan. And dito po meron po silang built-in microwave and oven. Na ito po ang brand is Elba. Tapos po dito po, meron sila ang brand po na range hood is Empava. So ito po siguro ay galing ng ibang bansa. Actually, ang ganda po ng range hood nila. Minimalist and nakapasok po sa loob.
Ayun ang nagustuhan ko. And syempre po, meron tayong nilagay dito na blinds sa sink. Tignan nyo po kung gaano po kalaki po yung window niya. Ito naman po yung view dito sa kitchen, papuntang dining area po. From dining po, meron ditong papunta sa living area po na access. Meron po ditong pantry or storage area po ng bahay po ng owner. Then dito po sa center ay may hallway po dito. Papunta naman sa mga bedrooms. Ayan. So, dito po meron itong 3 bedroom. Tapos ito po yung bedroom number 1. Nilagyan din po natin asphalt curtains. And ang kulay naman po nito is almond light brown po yan. So nagustuhan din po yan ng client natin. Kaya yun po yung nilagay dito. Ito naman po yung common bathroom po ng client. Ayan. So, color po yung toilet bowl. Pinaship po nila from US. Then, ang ganda po ng kanilang shower. Pakita ko sa inyo. Natuwa lang kasi ako. Ito po yung shower nila. Magnetic yung ano. Ayan. De-magnet po. Ayan o. Ang galing no? Next bedroom po tayo. Bali, ang kulay po nilagay natin dito is isa din po sa bestseller natin. Smoke and steel po yan. Na meron pong parang floating po na bed. Ito po ay solid Nara. Galing din po yun ng Isabela. And ito po yung ceiling ng bedroom po na ito. Ayan. And syempre meron din po itong access papunta po sa terrace po sa labas. Other angle po tayo ni bedroom number 2, no? So, ayan po mga ka-viewers dito. Meron silang open concept papunta po sa wardrobe cabinet po ng client. So, ito po, meron ng mga modular dyan na cabinet po ulit. Tapos ito, not sure kung lalagyan po ito ng door or ganito po talaga or open concept bathroom. Bali meron dito shower partition and syempre yung kanila pong niche ay mala infinity po ang datingan and syempre same shower po na pinakita ko sa inyo doon sa kabilang bathroom, sa common bathroom. And syempre ito na po yung toilet bowl nila saka po yung sink. So lalagyan pa po yun ng mirror. So ayan po, again si bedroom number 2. Dito naman tayo mga ka-viewers sa walk-in closet po. So, harapan po ang kanilang walk-in closet. Then, syempre dito po, meron silang open concept po na bathroom. So, meron pong urinal. And syempre, meron din pong toilet bowl. Ang ganda ng kanilang mirror. Tapos, meron na rin po sila ditong lavatory na meron pong mga drawer na. Ayan. Tapos, shower enclosure po. Ito may accent po ang shower niya. Then, syempre, meron din po siyang maliit na niche. So, hindi ka na po in-open ha. Ganyan na lang po. Hi. Then, from here naman po, dito naman po yung papunta sa kanilang master's bedroom na meron din wardrobe cabinet yan. Tapos po, ito na po ang ating finished product din. So, ang napili po ng client is cream and blush pink po. Na tinarno niya po sa bedsheet niya po kasi na meron pong touch of pink. Pero hahanap pa po yung client na mas pagka-pink po yung kanyang comforter, ganun po. Or bedsheet. Ganda po, no? Then, syempre, yung accent wall po niya, meron din po siyang mga accent wall na rectangle, color gray po yan. Na meron po din siya dito, coffee table. Ayan. And lastly mga ka-viewers, meron ditong dirty kitchen at gazebo po yung ating subscribers. Ayan. Tapos po, di na natin papasukin to ha mga ka-viewers. Anyway, share ko sa inyo yung kubo nila. Napakaganda po. Ito po ay nag-cost ng 65,000. Gawang San Carlos po ito. Kaya napakaganda po ng kubo. And ito po yung loob niyan. Oh. Ayan. Meron na rin po nakaabang na bed. And binigyan po na tayong merienda bago tayo umalis. Since tapos na po natin ang ating project. And ito na rin po ang naging finished product natin dito sa bahay po ng client natin from
USA. Di ba? Ang elegante po ng living area. And alam niyo po ba? Ang ganda-ganda po ng loob ng house ng client natin na ito. And syempre, iba po niyang furniture dito ay napanood po sa vlog po natin. Tapos po ito naman po ang kanyang kitchen area na meron pong nook bar. Muntik na pong maluto yung bango sa atin ha. Muntik. And nag-overnight po ulit tayo ng Pangasinan dahil meron po tayong another client from USA po ulit na nagpagawa po ng modern bungalow house na napakaganda rin po. And syempre pagdating po, pinakain po agad tayo kaya thank you po talaga sa mga client po natin. Salamat po. And after po kumain, ito na rin po pala ang ating finished product. So ang napili po ng client is almond and sage of green combination po na S-fold. At lahat po ng area po ng bahay is kurtina po ang ating nilagay. So alam nyo po ba kaya ganyan po ang kulay ng napili po ng client kasi ganyan po yung exterior paint po ng house. And alam nyo po, napaka-unique po ng kulay na napili nila, napakaganda po at napaka-aliwalas sa mata. So mga ka-viewers, ayan po kung nagustuhan niyo po yung mga finished product po, pwede po kayong mag-message sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog. So ang una pong ginagawa nating process is, ino-ocular po natin yung mga house para po makuha po natin tamang quotation po at tama pong presyo na abutin po ng inyong mga windows. And syempre, maganda po na napupuntahan din po ang papalagay nyo pong bintana kasi minsan po case-to-case basis. Meron pong mga part ng hindi pwede lagyan na S-fold and may part naman po na pwede. And medyo meron din po mga complicated po na design po pagdating sa Windows kaya talaga pong better po ipa-ocular nyo po yan. Tapos po, ayun, nagbibigay naman po tayo ng discount hanggang kaya and syempre nag-offer po tayo ng installment plan para po makagaan sa mga client po natin. So again, maraming salamat po sa panonood. Sana nakakuha po kayo ng ideya sa vlog na ito. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!